everyone, I'm Mama Sin and again, welcome back to my YouTube channel. So, ayan, for today's video ay pag-usapan natin muna ang tungkol sa OLA harassment. So, ang oras pa lang yan is magsi 6 o'clock pa lang ng umaga. So, tulog pa yung mga anak ko. Kaya naisipan ko na mag-share muna sa inyo ng video about sa OLA harassment. Kasi may nabasa ako na naman sa aking Facebook na about sa OLA. So, syempre, kasali tayo sa mga page na yan. Kaya talagang meron tayong mababasa. Ayan, so paano nga ba iwasan ang OLA harassment? So, syempre, una, huwag kang manghiram ng pera sa online. Kung wala ka namang kakayanan na magbayad sa kanila on time. And syempre, kung wala ka talagang balak magbayad sa kanila. Kasi po ang online loan application is napakalaki po ng kanilang interest. At karamihan dito ay within 7 days ay kailangan mo na silang bayaran. So, mahirap po talaga yon as a borrower na 7 days mo lang nagamit yung pera tapos kailangan mo nang ibalik and then ang laki pa ng kanilang interest. So, para makaiwas tayo sa mga OLA harassment ay wag po tayong humiram ng pera sa online lalo na kung wala tayong pambayad. Oh yes! So, next is kapag naka-receive ka na ng mga messages na harassment from OLA, mas mabuti po na ignore nyo na lang. Huwag nyo na lang pansinin, huwag nyo basahin kasi mai-stress lang talaga kayo. Kasi yung mga sinasabi nila doon is below the belt na. Yung mga sinasabi po ng mga online loan application na yan is scripted. Kung baga ay send to many po yan. Hindi lang po kayo ang sinisendan, kundi lahat po ng humiram sa kanila na hindi po nagbabayad on time or hindi pa nagbabayad sa kanilang due date. So, ganun, ignore lang po natin, huwag natin pansinin kasi hindi naman po yung makakatulong sa atin, lalo lang po tayong mai-stress. Sino ba dito ang familiar kay Kikay Bautista? So, siguro sa mga nakaharap na sa online loan application na nahaharas, ay member na or naka-join na sa page ni Kikay Bautista. So, si Kikay Bautista ay isa sa mga humiram ng pera sa online and dito is marami siyang natanggap na pangaharas and ang pagkakamali niya doon ay binigyan niya ng pansin yung mga messages, binabasa niya talaga lahat. So, lalo siya nai-stress kasi meron nga mga below the belt na sinasabi and meron nga sabihin na papatayin ko yung pamilya mo and basta buti na mamatay ka na lang. So, ganun po yung mga sinasabi ng mga OLA. Once na ikaw ay hindi nakapagbayad ng iyong hiniram na pera. So, ayun hanggang sa na-realize ni Kikay Bautista na hindi na maganda yung mga ginagawa sa kanya ng OLA. So, bumuo siya ng isang parang samahan or gumawa siya ng page at doon nagsama-sama lahat ng nakakatanggap ng harassment from OLA. And syempre yung mga bago pa lang na humiram ng pera na hindi nakakabayad sa OLA ay nandun po sa page or nilike nila or nag-join sila sa page ni Kikay Bautista. So, i-search nyo po yon si Kikay Bautista. Meron po siyang Facebook page. And sigurado po na makakatulong sa inyo. So, napakalaking tulong po ng pagbabasa ng mga post ni Kikay Bautista. Talagang nakakawala po ng stress. So, kung hindi naman mawala is nababawasan. Nagiging panatag po yung ating kalooban. And share ko lang din, meron akong kailala na nag-share sa akin about sa mga OLA na doon daw siya talagang pinaka na-stress kasi nga ang dami nga sinasabi. Tapos na-realize niya na wala namang katotohanan yung mga sinasabi ng mga online loan application na yan. Kumbaga, gusto lang talaga nila tayo magbayad. Pero minsan kasi ay kahit nakapagbayad na tayo is magka-chat or call pa rin sila kasi sabihin nila na kulang yung binayad natin. Kasi nga siguro sobrang laki ng kanilang interest. And take note lang po, huwag po kayo magbabayad sa OLA ng kulang or magpapauna kayo ng amount. Halimbawa, ang hiram nyo is 2K, magpapauna kayo ng 1K, hindi po iyon pwede. Or wala din po iyon. So, kahit magpauna kayo ng 1K, is wala din po mangyayari. Kaya mas mabuti na i-full payment nyo na lang kaysa maghulug-hulugan po kayo sa kanila. Kasi hindi rin po counted yon. Sa mga agent lang din po napupunta yung hinuhulog nyo. And then, meron pa nga case na yung isang tao na humiram ng pera sa online is pinadalhan po nila ng flowers na pampatay. So, ewan ko lang po kung totoo po yun kasi balita lang naman yung dati, matagal na po. Pero,
yung mga ganong case po is siguro malapit lang yung office ng OLA doon sa lugar ng babae. Kaya nagkaroon sila ng time na padalhan ng flower na pangpatay. And then meron din nagtatanong nga kasi na kung nag-home visit daw ba yung mga OLA na yan. So, meron nagsasabi na yes and meron din naman na no. Feeling ko ay hindi naman totoo yon. Kasi kung humiram ka sa kanila ng tukay at taga Mindoro ka, taga Cebu ka, hindi ka nila pwedeng puntahan dahil mas mahal pa yung magagastos nila kaysa dun sa pera na makukuha sa'yo. Pero kung ikaw ay malapit lang sa Manila or Manila area ka, ay baka pwede ka nilang puntahan. Pero kung ikaw ay province or kung saan ka mang lupalop ay malabo po na puntahan kayo ng OLA or ma-home visit po kayo. Lalo na kung ang hiniram nyo lang na pera ay wala pa namang 5,000 or 10,000. So, kaya imposible po na mag-home visit po ang mga OLA. Wala na silang time dyan. Kaya lumaki yung interest mo kasi nga, once na humiram ka ng pera sa online, di ba 7 days, kailangan mo siyang bayaran. And then, araw-araw po is nadadagan po yung penalty or interest po nila once na hindi ka nakapagbayad sa due date. So, lalaki po ng lalaki yan. So, wala na tayong magagawa dyan. Talagang mababaon po tayo sa utang. So, ignore na lang po natin, magpalit po tayo ng cellphone number, magbago po tayo ng Facebook, or atin pong i-private lahat po ng ating media account, social media account. And, syempre, yung mga OLA na yan, nagme-message din yan sa mga kakilala mo. Lalo na sa mga contacts na nakuha sa'yo. So, wala na tayong magagawa doon kasi hindi natin hawak yung OLA na yan. At kahit anong sabihin natin, mag-reply man tayo sa kanila, magmakaawa tayo, or magsabi tayo na magbabayad ako, pero hindi pa ngayon. So, wala po yun, hindi po nila yung papansinin. Dahil nga, yung mga sinasabi nila is scripted po. Wala magagawa yung pagmamakaawa mo or pagpapasensya mo. Ang gusto nila is bayaran mo yung hiniram mo na pera. So, paano nga kung sobrang laki na, diba? So, wala tayong magagawa. So, mas mabuti na ignore na lang natin lahat ng messages, and kung na-message yung mga kaibigan mo, yung mga kaibigan mo sa social media, or nakuha yung mga contacts mo sa cellphone, is magpaliwanag na lang po tayo ng about sa OLA. Kasi siguro sila mas maiintindihan nila kaysa po yung magpaliwanag tayo sa OLA at makipagtalo tayo sa mga sinasabi nila na wala namang katuturan. Pinakamagandang gawin talaga is i-visit mo yung Facebook ni Kikay Bautista. Talaga makakatulong po yun sa inyo. So, ayun lang. Kanina nga po pala is nag-spin the wheel na ako para sa ating GCash giveaway. And congrats po kay Jaya May again and again. Siya po ulit ang makakatanggap ng ating prize. So, sa iba po na hindi pa pinapalad is comment lang ng comment. Ayan, kahit negative, positive comment. Positive and negative comment, okay lang po yan. So, ignore lang natin yung mga negative. Tuloy-tuloy lang tayo and good vibes lang po. Ayan, so hanggang dito na lang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching. Congratulations nga pala sa nakatanggap ng cash prize, at sa mga hindi naman ay don't worry dahil meron tayong monthly giveaway. Ito ay nagaganap tuwing ika-end of the month. So paano nga ba sumali? Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and then lagi ka nag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video. At magkakaroon ka na ng chance na manalo ng ating cash prize.